Brave 18, pinaharap ng ombudsman sa June 11 para sa investigasyon. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na nagpadala na sila ng samon para sa 18 dating sundalo na nagbunyag ng military delivery scheme sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naka-schedule ang mga ito na humarap sa tanggapan sa June 11, June 15 at June 16. Bago ito, ayon kay Clavano, regular nang ini-interview ng tanggapan ng Brave 18 at ang resulta umano ng kanilang investigasyon ay depende sa mga malilikom nilang ebidensya. Una nang sinabi ng abogado ng Brave 18 na si Attorney Levito Baligod na ilalahad at ibibigay nila sa ombudsman ang lahat ng hawak na larawan at mga video ng delivery ng mga dating sundalo na magpapatunay sa aligasyon ng mga ito. Anong masasabi mo rito, partner PL? Talagang 3 araw ito, partner, no? Oh, para 11. thoroughly ay isa-isa sila. Siguro naman sa 3 araw na, kompleto lahat, maibibigay na ng grupo nila Attorney Baligod ang kompletong ebidensya, mapalitrato man, video o mga text messages, baka maaari, meron din yan, partner. Mga, Oh, yun nga yung sinasabi nila na group chat. Oo, importante yan eh. O, yung mga messages nila, maibibigay na yan sa 3 araw, imposible. Ngayon, mga partner, ang tanong, kung aaksyonan ba kaagad ng ombudsman, partner? Ang ombudsman po, si Ombudsman Boying Rimulya, ang nag-appoint sa kanya, ang presidente, di ba? Ang pinangalanan ng 18 Marines kasama ang presidente. May mangyayari kayang aksyon, mga kapartner? In fairness naman kay Ombudsman, talagang meron po siyang kinakasuhan, no? Isa na nga riyan si Martin Romualdez. Pero siyempre, titignan natin yan sa dako pa roon. Partner BMR. Ayan, bago ako dumako doon, partner, may nakita lang akong, nabasa lang akong comment, no? Kasi i-comment ko rin sana ito. Yun nga, di ba nakita na natin si VP Sara or ang Office of the Vice President, mayroong nakagad-agaran na nakita nating tulong. Ito yung, ang Pangulo, nasaan ba? Ano ba ang kanyang agaran kagad na naitulong doon? Relax lang kasi nagkuya-kuya-kuya pa nga siya wala pa Wala pa mangungutang pa siya para merong mamigay doon sa ano. Sige tuloy. Yan yung ano natin. Now, alam nyo na mga kapartner, mga kabirada, kung bakit, no? Ang Pangulong Marcos hindi agad-agad natin nakikita, no? Parang nagkakatotoo, partner, rin sinabi dati ni Vice President Leni Robredo dati, no? Na si Pangulong Marcos pagka may in terms ng mga kailangan mo, parang hindi agad mahagilap Di ba, partner? Hindi nakikita. Hindi nakikita. Parang ganito ngayon to. So ito, partner, yung sinungaling. Nasaan ang Pangulo? Yan ang dalawa yun, di ba? Number 1, sinungaling. Ikalawa, hindi agad nakikita. Pero may ibang nagsabi. Invisible pala. Partner, may ibang nagsabi maliban sa dalawa na yan. Ano? Si Alan Peter Cayetano. Ano? Magnanakaw daw siya. Sabi. Totoo naman. Doon sa debate nila. Debate nila. Yan po yun. Noon po yan. Mga sinabi yan nila noon. Pero ngayon, makita natin parang very sweet na si Lenny. Tuloy mo, partner BMR. Ayan. So ito, no, ako nakikita ko magandang ano na ito, magandang sign na ito na aaksyonan na mismo ng ombudsman. Actually, partner, no, nung panahon nung naglalabas ito sila Attorney Levito Baligod, parang nagsasalita sila sa kawalan. Di ba? At ngayon nga andyan din sa ombudsman, isa din diyan sa ombudsman, lalo na nga itong si Ombudsman Boyeng, isa rin yan sa mga pinapangalanan nila. So may mga tanong nga dito yung media na panood natin, narinig natin, sinasabi niya, no, wala tayong magawa kasi yan na lang ang alam namin na pupwede naming lapitan. Hindi naman natin pwedeng ilapit sa ganito, ilapit sa ganon. Kasi halos lahat, partner, no, sangkot dito sa nangyayaring malita gang. So ngayon, all of government. Oo, halos talaga mula sa Pangulo, pati nga asawa, 'di ba, nababanggit. So pati anak.
So talagang total ito na talaga yung tinatawag na total package. Bundle kasi yan, partner. Oh. Bundle. Bundle ba? Bundle yan. Sama together. Oo, bundle yan. Oo. Oo. Parang kung pakikinggan mo yung mga 18 na Braves, Mm. Brave 18 pala, parang sindikato talaga. No? Oo. Isang sindikatong malaki. Isang malaking sindikato talaga ito. So ito, ang nakikita ko, alam nyo, parang mas favorable ito sa ating na mga Marines, sa mga dating sundalo, yung Brave 18, no? Bakit? Kasi nga, after all, mayroon na rin silang panghahawakan. Kasi kahit anong gawin nila dyan pagtitwist, hindi po pwedeng magsinungaling ang ebidensya. Yung hawak nilang mga video, mga litrato, at yung kanilang mismong partisipasyon, partner, kahit anong gawing pagtitwist, kahit sino pa man, in fairness, sige, give us benefit of the doubt dito sa ombudsman na magiging patas pa rin sila. No? Para sa akin, kahit sino pa ang mag-imbestiga dito sa 18 Marines or Brave 18 na mga dating Marines, dating sundalo, kahit sino pa, mananatili at mananatiling tatayo at tatayo sapagkat totoo ang kanilang sinasabi. Bukod doon sa kanilang ebidensyang ipapakita at mga pictures, mga video, CCTV, ang magka-corroborate mismo, sila magkakasama. At yung mga pangyayari kung saan naganap. Tsaka yung sinabi ni Saldico. Yes, magtutugma-tugma ito. Corroborate din eh. Oh. Sinabi ni Saldico, sinabi ni Sergeant Gutesa, lahat ito'y hindi na nila kayang i-twist, baliktarin, baluktutin, or i-bend ni Erwin Tulfo. Mahihirapan sila. Kaya goods ito para sa akin, partner. Partner, bago tayo magtuloy, 1K views na tayo. Oy, palakpakan muna natin. Salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Nadagdagan po ang viewers namin. I love you. Sip. Ikaw naman, pare. Ikaw na. Sana po magtuloy-tuloy din po yung kasi wala yata sa natin na handang balita na kapapasok lang kasi na magtutuloy po yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Marcoleta. Abangan natin kung sino. Yung kabila mukhang Masigasig. isang beses lang. Naitanong nga sa kanila nung reporter, partner, hindi committee hearing eh. Meeting. Meeting. Dating hearing, naging meeting. Oh. Alam nyo, kawawa po dyan yung kawawa po si Senator Erwin Tulfo dyan. Sabi nga ng kanyang kapatid, pinapako nyo sa krus. Si Ben Bitag Tulfo. Ang sabi, partner, pinapako nyo sa krus yung kapatid ko. Ano bang galit ninyo sa kapatid ko? Alam mo, partner, mawawarak yung Tulfo, Kasi tataas nila sa rating, di ba? Kaya ninala ko, tama to si Ben Tulfo. Siya lang nakaisip nun na tila binigyan si Erwin para masira na tuluyan ng political career niya, partner. Kasi newbie senator, wala pang kamuwang-muwang, hindi naman katulad yan ni Marcoleta na maalam talaga, no? Tsaka abogado. Mag-abogado si Atty. Marcoleta. Tsaka pag pinag-compare mo yung kakayahan nun, Ay, malayo. ang layo, partner. para Kaya kawawa si Erwin, mawawala ng political career. Partner, paano hindi mawawala ng political career yan si Erwin? Maliban sa first-timer senator, hinawakan niya ang kanilang Blue Ribbon Committee. Di ba? Committee de Absuelto. Blue Ribbon Committee, tapos inimbitahan ang 18 Marines, pero merong mga QR code. Anong QR code? Sa palagay ko, partner, ito, akin lang to ha. Sinadya yan ng komite nila Erwin Tulfo na kinakailangan merong QR code para mahirapang makapasok Basta-basta. sa komite nila, sa hearing nila, etong 18 Marines. Bakit? Kapag ka nakapasok yung 18 na yun sa hearing nila nung araw na yun Kahapon. Kahapon. Sila din na mapapangalan ng partner eh. Correct. Kumbaga, para-paraan na lamang yung QR code na yan para hindi makapasok ang 18 Marines. Bakit nagawa naman nila Rodante Marcoleta? Na wala namang QR na yan. Para-paraan lang yun.
may harang pa si John Vic dyan, ha? Oo, may harang pa si John Vic, di ba? Oo. Pero nakapasok pa rin. Iba kasi mag-box out si Oo. Senator Robin Hood. Pero wala, nakapasok pa rin. Partner Buds, naalala ko lang yung sinabi mo kanina tungkol sa kapatid niya, yung si Ben Tulfo. Anong sinabi ulit? Paano pagkakasabi, Partner Buds? Alin? Paano pagkakasabi ni Ben Tulfo dito sa kanyang mga kapatid? Parang ipinapako sa krus ang aking kapatid na Bakit si daw? Erwin Tulfo. Yun yung kanyang komento. Tinutulig sana ng mga Pilipino. Hindi. Yun yung, kasi sa mga magkakapatid na Tulfo, mukhang eto may utak eh. Si Ben. Si Ben Tulfo. Oo, Kasi idol ko nakikita yan. niya yung nakikita niya na, teka muna, walang kamalay-malay ito sa pag-imbista. Hindi naging pulis eh. Oh. At least si Lacson, kahit papano, sanay Naging siya dahil investigador. PNP chief, tsaka dating investigador. Eh. Oo. Okay, sige, yung punto mo, partner. Okay, Partner Buds, iba yung nakikita ko dyan. Ayan. Alam nyo, subayan ko lang or dugtungan ko lang yung analogy na ganyan. Mhm. Ibig sabihin pala nito, kung ganon, granting, dating tinatanggap ko yung kanyang paliwanag na parang sinusubo itong kanyang kapatid, parang pinapahirapan itong kanyang kapatid. So ibig mo sabihin, logically, naniniwala ka na walang kakayahan itong kapatid mo. Correct. Di ba? Sabi niya, hindi, maganda yung paliwanag niya. Hindi ko naman sinasabi na walang kakayahan, kaya lang bagito pa. Yung newbie. Iba kasi yung, parang bagito kang driver. Hindi mo sabihin na hindi marunong to mag-drive. Parang ganun. Matututo siya balang araw. Oo. Kaya lang, hindi hinog sa pilit, kumbaga. Oo. Pero partner, ito yan sa akin. Yung sa akin dyan, alam mo, nag-apply ka maging senador. So dapat alam mo na. Hindi naman ang Senado lugar ng paaralan eh. Correct. Para doon ka palang mag-aaral. Tama. Di ba? So talagang tantamount to say, logically speaking, na umaamin itong kapatid niya na itong kanyang kapatid na si Erwin Tulfo, wala talagang alam. So, kitang-kita naman sa kanyang mga pinaggagawa eh. Siya lang ang nakagawa dyan sa Senate na magsalita siya ng bendalo. Correct. Wala pang nakakaganyan, mga kapartner. Nagulat nga ako doon sa Oo. sinabi niya na yun. Siya pa lang, pati yung abogadong nasa likod niya, yung Kimbo ba yun? Yung matandang abogado, napaganon eh. Hindi, ano yun? Hindi abogado yun. Hindi abogado yun. Abogado yun. Ano yun? Taga-Masid yun, partner. Hindi abogado Abogado daw. nga yun. Abogado Abogado yung partner. Hindi ko Kimbo. makakilala yun eh. Kimbo ang apelyido daw noon, Attorney ganun. Kimbo. Mm-mm. So napangiwi eh, kasi, di ba? Automatic sa mga abogado yun. Oh, correct. Na hindi mo pwede sabihin niya, bendalo. Speaking of automatic partner, ikaw teacher ka. Pagka pinag-uusapan natin tungkol sa mga lesson plan, tungkol sa mga pag-aaral, tungkol sa teacher, abay, kami ni KPL, hindi kami teacher, nagdadaldalan kami tungkol sa mga pag-uusap tungkol sa school. Marinig mo yan, mapapaganong ka talaga kung meron ka marinig sa amin na, Kung meron nagmarunong sa inyo. oo, nagsumasablay kami. Oo. Kasi alam mo eh. Alam ko yung Di ba? kalakaran. So correct. ganon yung abogado. Mayroon mo nagsalita ba naman eh, alam nyo, Bendalo. kaya nga eh, yung batas, hindi yan po pwedeng baluktutin. Bakit mo kailangan baluktutin? Siya lang nakagawa noon. Ano ba pakialam mo? Nagawa na nga nila eh. Pambihira. Ngayon, nagtatanong ka pa, nagsasuggest ka pa, ano magagawa mo? Ginagawa na nga nila, ano ba? Tapos isa pa partner ha. Ito yung latest lang. Siya lang din naman ang nakapagsalita ng kikwilyuhan niya. Ikwelyuhan niya. Oo. Oh. So alam mo, kung sasabihin ng kanyang kapatid na marunong itong kanyang kapatid, hindi porkit marunong ka, or kaya nag-aaral ka pa lang, hindi nga po pwede yun eh. Kasi nga, hindi naman paaralan yung Senado. Kaya Correct. kailangan umakto ka ng marunong. Correct. Kaya lang, sablay. Yung pagmamarunong mo, lumagpas doon sa Kaya dapat- kakayahan mo. Kakayahan mo. Kaya nga inuulit-ulit ko, hinahamon ko si Senator Erwin Tulfo. Sir, mawalang galang na po. Yung tapang ho ninyo, sir, na sinasabi mong kikwelyuhan mo si Alan Peter Cayetano, hindi papalag sa'yo sa Alan. Matinong tao, mabait, relihiyoso. Subukan mo kay Robin Padilla. Hindi, si relihiyoso rin. Marcoleta, partner. Sa Oh. tingin mo. Si Marcoleta? Ah. Ay, hindi. Si Senator Hindi. Mm. Rodante Marcoleta, hindi niya rin makikwelyuhan yan. Bakit?
may laging hopya sa ano yan eh. Oh. May laging hopya sa bulsa yan eh. Pag bago niya kwelyuhan si Marcoleta, di binato na si ni Marcoleta ng hopya. Oh. Subukan mo si Robin Padilla, Senator Erich, Hindi, ang Tulpo. tingin ko rin, poprotektahan ni Robin yan. natural. Di ba? Oo, Si kaya nga. Marcoleta. Oh, kaya Kasi nga. hearing pa lang eh. Mm. Nakikipagbalyahan na siya para matuloy yung hearing. Eh. Alam mo, partner, totoo yan. Yung pangkukwelyuhan mo si Oo. Marcoleta. At saka, nako, hindi naman po hindi po kami nang uudyok, pero alam nyo po ang Nag-uudyok ako. Nag-uudyok ako sa kanya. Inuudyukan ko si Erich na kwelyuhan mo si Robin Padilla. Alam niyo po, si Marcoleta, syempre, ganyan lang yan. Talagang batas-batas lang Batas yan. po Pero talaga yan. nakita niyo naman po kung gaano kalaki yung organisasyon na nasa likod ni Senator Marcoleta. Nako. Baka mabilaukan po kayo Nako. sa pagsasali-salita ninyong yan. Hindi naman sa sinasabi naming hindi naman sa inuudyokan namin ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Pag yan nagalit sa inyo, nako po. Sabi nga, 'di ba? Sabi nga yung sumusuporta lang pa lang sila kay BP Sara. Oo. Grabe na kung lumabas para suportahan si BP At hindi Sara. lang suporta kay BP Sara, pinakita nila, partner, ha? Suporta din doon sa sinabi ni Bongbong Marcos na huwag i-impeach si Inday. Kita nyo naman, ang dami nun. Oh. Masyado na kayong lumalayo mga partner eh. Ano pa gusto mo, lumapit tayo kay Erich? Lapit natin kay Erich ulit. Doon pa lang sa ibang mga pinangalanan niya, yung mga empleyado sa Senado. Iba pa yan, partner. Oo. Ito nag-sorry lang si Erich dito lang sa mga senador. Oo. Tuloy mo, partner. Ayan, sa mga empleyado pa lang sa Senado, yung sinasabi niya, talagang masyado niya nang hinahamak. Itong mga empleyado ng Senado, mga kapartner, nasa civil service yan eh. Sila, may makapangyarihan sila ngayon dahil May senador. union nga sila eh. O may union sila. Sila ngayon, senador sila, di ba? Makapangyarihan sila. 6 na taon lang naman ang pahiram sa kanila na yan, ng taong bayan eh. So, hindi pa nga natin matiyak kung aabot ba sila ng 6 na taon, di ba? Yan ang akala mong 6 na taon. Oo. Meron silang gagawin konas di magtatagal na sila dyan. Yun nga yung sinasabi natin, partner, na itong si Tulfo, arrogant talaga. So hindi to Pinakita ng mga tulpo yung pagiging arrogante. Ay, ngayon nyo pa ba nahalata? Pabihira naman kayo. Ang hina nyo naman. Pinakita nila, partner. Kasi dati, ang pagiging arrogante nila, akala ng mga tao, sa kalaban ng mamamayan, di ba? Matapang kami, pero ang kinakalaban namin, yung kalaban ng taong bayan. Alam mo, partner? Yung asawa ng may asawa. Siya nga pala, sandali, bago may pagpatuloy, partner, BMR. May babatiin lang ako, may nag-message sa akin, si Willie Ong. Willie Ong, nanonood daw siya ngayon. Happy birthday sa kanya daw. Happy birthday, Happy kapatid. birthday, Willie Oo, Ong. happy birthday. Happy birthday. Si Dr. Willie Ong ba yan? Si Dr. Willie Ong. Yan nanonood sa atin ngayon si Willie Ong, nanonood sa happy birthday. Happy birthday po, sir. Sana mabusog mo kami mamaya. Si Dr. Willie Ong ba yan? Hindi. Iba to. Ibang Iba Willie to. Ong yan. Okay.